a proud member of MBC Media Group. Oras sa buong Kapuluan, 4 na minuto makalipas ang alas 4 ng umaga. DZRH, magandang umaga Pilipinas! Sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Online. Kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga Pilipinas! Huwebes tayo ngayon, ika-10 ng Abril 2025, sa ulo ng ating mga balita. Dinukot na negosyanteng Chinoy at driver, natagpong patay sa Rizal. Ito yung binabanggit natin last week pa, no ha? Na isang Chinoy businessman ang dinukot habang ito pagkatapos itong tanghalian o kumain sa isang restaurant dito po sa may Rojas Boulevard. Rojas Boulevard. Ano nga bang basta dito sa may Mawa area. Isa pang kandidato inisyuhan din ng Commission on Elections ng show cause order dahil sa bastos na biro sa isang campaign sortie. Konstruksyon ng North-South Commuter Railway pinabibilisan ng Department of Transportation. Isa sa 4 na nawawalang Pinoy sa lindol sa Myanmar patay na ayon naman sa DFA. Higit 1,000 unit ng bus binigyan ng special permit ng LTFRB ngayong Holy Week. 3 baby shark nabingwit ng isang mangingisda sa Bulacan. 17 lugar naman sa Pilipinas makararanas ng danger level ng heat index ngayong Huwebes. Bagong balita, bagong impormasyon, kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Kasama pa rin natin ang buong radyo natin FM Nationwide ang ating Action Radio Station sa Luzon, Visayas at Mindanao. 91.7 BNFM Radio sa Cebu at 94.3 FM sa Jensan. Sa detalye ng ating mga balita, 17 lugar nga sa bansa ang makararanas ng danger level ng heat index ngayon ayon sa Pag-asa. Kabilang sa mga lugar na makakaranas ng heat index na mas mataas sa 43 degrees Celsius ang Dagupan City sa Pangasinan, Coron, Palawan, San Jose Occidental, Mindoro at Birac, Catanduanes. Asahan din ang damang init na 42 degrees Celsius sa mga sumusunod na lugar. Sa ISU, Itiaga, Isabela, UB Point sa Subic Bay, Olongapo City. San Ildefonso, Bulacan, Cuyo, Palawan, Roa City sa Capiz, Dumangas, Iloilo. Paingaga sa mga Coturantana sa Negros, Panglao International Airport sa Bohol, Catarman, Northern Samar, Dipolog, Zamboanga del Norte, Buenos Dias, Zamboanga City. Naku, mainit din po sa inyo dyan, ha? Gayon din sa CMU Agromet, Muswan, Bukidnon, Cotabato City sa Maguindanao at Butuan City sa Agusan del Norte. Nasa ilalim na ng danger category ang heat index na mula 42 degrees Celsius hanggang 51 degrees Celsius, habang ang mga lugar na may nararamdaman na 33 hanggang 41 degrees Celsius ay nasa ilalim naman ang tinatawag na extreme caution category. Samantala, aabot ng 41 degrees Celsius ang mararamdamang heat index sa Naiya, Pasay City, 39% naman dito sa Quezon City. Bumababa na ang antas ng tubig sa 8 dam ng Luzon sa gitna ng matinding init ng panahon. Hanggang alas 8 na umaga kahapon na monitor ang 208.73 meter na antas ng tubig sa Angat Dam. Mas mababa ito ng 23 centimeters kumpara sa 208.93 meters ng water elevation na naitala noong April 8. Mas mababa rin ito ng 3.27 meters mula sa normal high water level ng Angat Dam na dapat ay nasa 212 meters. Samantala bumaba rin ng 21 centimeters ang water level ng Ipu Dam na naitala sa 100.77 meters. 4 na sentimetro naman ay binaba ng water level ng Lamesa Dam sa Quezon City na naitala sa 79.76 meters kahapon kumpara sa 79.80 meters noong Martes. Sa Ambuklaw Dam, ito po'y sa Benguet. Bumaba naman ang level ng tubig ng 9 centimeters at naitala sa 748.22 mula 748.30 meters habang naitala naman ang 573.35 meters na water level ng Binga Dam. Mas mababa ito kumpara rin sa 573.67 meters. Kinakailangan ho ang iba ng pagtitipid natin sa tubig. Magandang umaga, Pilipinas!
Formal nang pinasinayaan naman ng Philippine Amusement and Gaming Corporation o PAGCOR ang ika-49 na Social Civic Center sa bayan ng Luisiana. Ito po'y sa Laguna. Ang 50 million pesos na pasilidad ay tinayang sa barangay San Isidro at magsisilbi ito sa panahon ng kalamidad sa 22 kalapit ng mga barangay ng naturang bayan. Ang dalawang palapag na struktura ay magsisilbing community hub at evacuation center sa panahon ng emergency. Kompleto ito ng mga amenities may comfort room, ang bawat palapag, multi-purpose open area, dining hall, kusina, first aid room, storage space at breastfeeding room. Ayon kay Luisiana Mayor Jumaper Uy Alvarez, napakahalaga ng naturang Social Civic Center lalo pat nalalapit na ang kanilang paghahanda para naman sa reconstruction ng kanilang munisipyo. Isa sa mga dumalo sa naturang inogasyon si PAGCOR Assistant Vice President for Community Relations and Services, Eric Balcos. Hinimok nito mga residente, ingatan ang paggamit ng naturang building nang sa gayon ay mapakinabangan ng susunod pang mga henerasyon. Magandang umaga, Pilipinas! 10 minuto na makalipas ang alas 4 ng umaga. Sa iba pang mga balita, hinikayat naman ng PBOX o Philippine Institute of Volcanology and Seismology ang mga residenteng malapit sa Canlaon Volcano iwasan ang 6 na kilometrong permanent danger zone habang nananatili ang bulkan sa Alert Level 3. Babala ng PBOX, patuloy ang banta ng biglang pagsabog, ashfall at posibleng lahar flow mula sa bulkan lalo na kapag umuulan. Sa pinakahuling bulletin ng PBOX, naitala ang isang explosive eruption at 15 volcanic earthquake na naman ng bulkang Canlaon sa nakalipas na 24 oras. Umabot din ang mahigit 5,000 tonelada per day ang sulfur dioxide emission nito, indikasyon ng patuloy ng digasing ng bulkan. Pinayuhan ng PBOX na manatiling alerto ang publiko, lalong-lalo ng mga residente malapit sa Canlaon Volcano sa mga posibleng panganib na dala nito. Magandang umaga, Pilipinas! Samantala, nasa 18 volcanic earthquakes naman ang iniulat na naitala sa Taal Volcano dyan po sa Talise, Batangas sa nagdaang 24 oras. Ayon sa PBOX, sa naturang paggalaw ay may kasabay pang isang volcanic tremor na tumagal din ng 3 minuto. Namomonitor din ang pagbuga nito ng 1,030 metric tons ng sulfur dioxide mula sa bunganga ng bulkan. Sa kabila nito, kinumpirma ng PBOX na nananatili sa Alert Level 1 ang sitwasyon sa bulkang Taal. Tinanungan namin kahapon si Dr. Toto Baculcol kung nakatutulong ba yung lawa na nakapaligid dito sa Taal Volcano, di ba? Kasi ang Taal Volcano is a volcano within a lake within a lake. Ayan na. Ang sagot ho ni hindi. Patunayan, pwede nga daw pong mag-trigger ho yan ng mga phreatic eruption dahil nga sa phreatic explosion. Kasi nga po, pwedeng mag-sip in yung tubig na nakapaligid sa kanya sa halip na lumamig. Dennis Padilla naghinanakit matapos gawing visitor lamang. Visitor of the bride. Sa kasal ng kanyang anak na si Claudia Barreto. Kaya ang ginawa daw po nitong si Dennis kasama ang kanyang nanay, lola ni Claudia, kumain na lang sila sa isang hiwalay na restaurant. Balita mula kay Gorgie Rula. Gorgie, good morning! Muling naghinanakit ang aktor na si Dennis Padilla sa kanyang mga anak nang naimbitahan ito sa kasal ng anak nila ni Marjorie Barreto na si Claudia Barreto. Ikinasal si Claudia noong April 8 sa kanyang longtime fiancé na si Basti Lorenzo na ginanap sa St. James the Great Parish sa Ayala, Alabang. Excited si Dennis nang naimbitahan siya pati ang ina nito at ang kapatid na si Jean Padilla. Pero pagkatapos ng wedding ay nagpost na si Dennis sa kanyang Instagram account ng kanyang sama ng loob dahil hindi raw pala siya ginawang father of the bride kundi visitor of the bride na lamang. Ang sabi niya sa ipinost na quote card, "Grabe kayo, nabudol niyo ako, father of the bride, naging visitor. Galing niyo." End of quote. At nasa caption nito ay finish at merong emoji na heartbroken. Ayon sa post ng kapatid ni Dennis na si Jean Padilla, excited daw silang lahat na dumalo at expecting daw itong si Dennis ang siyang maghahatid sa altar sa kanyang anak pero hindi raw ito nangyari. Si Marjorie lang daw ang naghatid kay Claudia at pinaupo lang daw si Dennis katabi ng mga ninong pero hindi raw umupo doon na aktor. Sa likod na lamang daw sila kasama itong si Jean at ang kanilang ina. Nag-usap na lang daw silang magkapatid at
tapusin na lamang ang seremony, magpa-picture sa bagong kasal at umalis na raw sila. Hindi na sila dumalo sa reception. Kamakailan lang ay nag-post pa itong si Dennis Padilla na kasama niya ang kanyang mga anak at mukhang okay naman silang mag-aama, pero tinanggal niya na ito ngayon at nag-comment pa siyang hindi maganda sa isang Instagram post ni Julia Barreto. Matagal nang ganito ang drama ni Dennis sa kanyang mga anak kaya kay Marjorie, at minsan ay okay, madalas ay hindi, at sa social media lang niya inilalabas ang lahat. Pero walang ipinopost na sagot ang kanyang mga anak at hinahayaan na lang nila itong mga inilalabas na hinaing ng kanilang ama. Gorgie Rula po nag-uulat mula sa showbiz ng DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Gorgie. Maganda umaga, Pilipinas! May ngaga sa mga taga-Binalbagan, Negros Occidental. Opisyal lang pinasanayaan naman ng Department of Agriculture ang vaccine unit sa Center for Transboundary Animal Diseases, ang state-of-the-art na pasilidad na nakalaan para sa pagsasaliksik ng bakuna para sa mga hayop laban sa nakahahawang sakit tulad ng African Swine Fever, Foot and Mouth Disease at Avian Influenza. Ang mga sakit na ito ang pangunahing banta sa livestock industry ng bansa, gayon din ang seguridad sa pagkain ng Pilipinas. Naglaan ng DA ng 151 million pesos para sa 3 taong vaccine development program. Kabilang dito ang pagbili ng kauna-unahang Biosafety Level 3 laboratory ng gobyerno. Ang uring ito ng laboratorio ay nakalaan naman para sa pagsasaliksik ng mga mikrobyo, indigenous at exotic na maaaring makapagdulot ng potensyal na nakamamatay na sakit sa pamamagitan ng pagsinghot. Lain ng programa na makagawa ng bakunang prototypes pagsapit ng 2028 o mas maaga pa. Ipinalawanag ni Agriculture Secretary Francisco Tulaurol Jr. na bagamat may nagagamit na bakuna sa ibang bansa para sa ASF, Avian Influenza at FMD, mas epektibo ang mga gawang lokal na bakuna batay na rin sa katutubong sakit. Sinabi pa ng kalihim na ang pasilidad na nakalaan lamang para sa vaccine unit ng Centrad ay mahalaga para matugunan ang pagkalugi ng ekonomiyang dulot naman ng ASF at AI para mabantayan ang mga hayop sa bansa laban sa FMD. Abay, congratulations po sa Department of Agriculture. Diba? At sila ho ay nagpagawa ng kauna-unahang Center for Transboundary Animal Diseases Vaccine Unit. Galing! Di ba dapat trabaho ho yan ng mga researchers ng Di ba dapat yan programa ho ng DOST? Panay kasi biyahe. Sa kanyang pakikisa sa taunang pagunita ng Earth Month ngayong Abril, muling pinagtibay naman ni Senator Loren Legarda ang kanyang paninindigan para sa pangangalaga sa kalikasan at laban sa pagbabago ng klima sa pamamagitan ng panawagang protektahan ng planeta laban sa banta ng climate change. Bilang tagapagtaguyod ng pangangalaga sa kalikasan at katatagan laban sa sakuna, binigyan din ni Senator Legarda ang agarang pangangailangan na tugunan ang lumalalang epekto ng climate change tulad ng pagtaas ng temperatura, matitinding pag-ulan, mas malalakas na hangin at pagtaas din ng antas ng dagat. Ayon kay Legarda, bawat maliit na hakbang ay mahalaga at bawat desisyong ginagawa natin ay may epekto sa kinabukasan ng ating mga anak at ng susunod na henerasyon. Kaakibat ng temang ng International Mother Earth Day 2025 na Our Power, Our Planet, binigyan din ni Legarda ang kahalagahan ng pagkakaisa sa pagkilos at paglipat sa renewable energy bilang mahalagang hakbang tungo sa mas sustainable Earth o sustainable world na layuning magkaroon ng malinis sa kuryente pagsapit naman ng 2030. Kilala si Legarda sa makasaysayang batas na kanyang sinusulong para sa climate action at pangangalaga ng kalikasan tulad ng Ecological Water o Ecological Solid Waste Management Act, yung Republic Act 9003, Philippine Disaster Risk Reduction and Management Act of 2010 at Climate Change Act of 2009 o Republic Act 9729 na patuloy na nagsisilbing gabay ng bansa sa pagtugon sa mga hamon ng klima at kapaligiran. Nanawagan naman si Senator Amy Marcos sa sambayan ng Pilipino na magkaisa at manatiling matatag sa gitna ng tinatawag niyang toxic na politika sa bansa. Iginiit ng senadora na sa panahon na maraming sulsul para sa pagkakawatak-watak, higit kailanman ay kinakailangan pairalin ang pagkakaisa at malasakit sa kapwa. Naniniwala siya na sa kabila ng hidwaan, sa opinyon at paniniwala, mananatili pa rin buo ang bayan kung pipiliin nating magkabuklod-buklod bilang iisang bansa na may ipinaglalaban.
Mahalaga rin na niyang parating piliin ng bawat Pilipino ang kapayapaan, panindigan para sa katotohanan at labanan ng katiwalian o kasinungalingan para sa kapanahan ng bawat Pilipino. Kasabay nito, hinikayat din ni Senator Marcos ang publiko na manindigan, ipagpatuloy ang laban para sa mas makatarungan at mapayapang Pilipinas. Bukod sa mas matibay na paninindigan, kilala rin si Senator Amy sa pagbibigyan ng mga plataforma na boses na kadalasang hindi naririnig, tulad ng kababaihan, mga maralita at mga nasa malayong komunidad. Asian Finance Ministers magpupulong naman kaugnay ng pagpapato ng Amerika ng karagdagang taripa. Detalye na balita mula kay Let Narciso, RH14. Let, good morning. Nakatakdang magpulong ngayong araw ang Finance Ministers ng Association of Southeast Asian Nations para talakayin ang tungkol sa pagpapataw ng Amerika ng karagdagang taripa. Ayon kay Special Assistant to the President for Investment and Economic Affairs Frederick Go, dadalo sa nasabing meeting si DTI Secretary Maria Cristina Roque. May naunang panawagan ang mga bansang kasapi ng ASEAN na magkaroon sila ng nagkakaisang apela sa Estados Unidos hinggil sa tinaasang taripa. Kinumpirma naman ni Go na nagpulong na ang economic team ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Bagamat hindi idinetalye, sinabi ng kalihim na pinag-usapan nila ang tugon ng gobyerno sa 17% na reciprocal tariff na ipinataw ng Amerika sa Pilipinas. Epektibo na ngayong araw ang mas mataas na taripang ipinataw ng US sa bansa. Ito si Let Narciso para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Let. Nangako naman si Senator Bongo na patuloy niyang isusulong ang mga batas at mga programa para sa kapakanan ng mga OFW na tinatawag na bagong bayani na kanyang nakasama sa araw ng Kagitingan kahapon. Sa isang event sa Pasay City kasama ang ilang mga OFW advocates, mga migrant workers at mga stakeholders, ipinarating ni Senator Go ang kanyang pasasalamat sa mga ito kasabay ng pagtalakay kung paano pa mapatitibay ang suporta ng gobyerno para sa mga OFW. Patuloy ring isusulong ni Senator Go ang pag-institutionalize o pag-expand ng OFW Hospital at kung paano may sasabata sa mga panukalang inihain bilang Vice Chair ng Senate Committee on Migrant Workers. Isa rin sa mga panukalang kanyang pinaglalaban ngayon ang pagkakaroon ng OFW wards sa mga pampublikong ospital. Isa po sa nagsulong na magkaroon po ng Department of Migrant Workers. Ako po yun, sinulong ko talaga. At bago po natapos ang termino ni Pangulong Duterte, napirmahan niya po, ngayon meron na tayong Department of Migrant Workers. Para po yan sa mga modern day heroes natin na meron silang sariling departamento. That is long overdue na po itong departamentong ito. Masaya po ako na meron na pong Department of Migrant Workers na may masasandalan at meron na silang magtututok po sa kanila. At proud lang po ako, meron na rin pong OFW Hospital po sa San Fernando, Pampanga na isinulong rin po natin. At meron din pong Malasakit Center doon po mismo sa OFW Hospital sa Pampanga. Magandang umaga ho sa mga taga Pectionville dyan po sa Bulacan. Binigyan din naman ni Makati City Mayor at Senatorial Candidate Abby Binay ang kahalagahan na mag-invest ang gobyerno sa professional development ng mga teacher sa Pilipinas. Ayon kay Mayor Abby, kung mananalo siya sa May 12 midterm elections, isusulong niya ang patuloy na edukasyon at training ng ating mga guro para makasabay sa mabilis na pagbabago dala naman ng teknolohiya. Naniniwala si Mayor Abby na dapat pondohan ng gobyerno ang tuloy-tuloy na edukasyon at pagsasanay ng mga teacher para mas maging magaling sila sa pagtuturo at makasabay sa mabilis na pagbabago ng panahon. Hindi niya dapat na napag-iiwanan ng mga teacher dahil damay din ang kanilang mga estudyante. Totoo ho yan. Pag hindi ho magaling ang teacher, naku, kawawa ang estudyante. Pero pagka magaling ho ang estudyante, dahil po yan sa magaling ang teacher. Giniit pa ni Mayor Abby Binay, ang kalidad ng edukasyon ay nakasalalay talaga sa galing ng guro, kaya dapat suportahan sila. Lalong-lalo na sa pagdating ng makabagong paraan ng pagtuturo gamit naman ang makabagong teknolohiya. 23 na makalipas ang alas 4 ng umaga. Hoy mga mamis, pwede ho tayo mag-laundry day today, ha? Kunot na ka ba kapag makapit, madikit at malupit ang mancha? All you need is Pride. Ba't mapahirapan ang self kung sa Pride? Easy at worry-free naman ang laundry. Sa triple stain away formula, tanggal ang matitinding mancha based on test sa chocolate, mud, and sembonon cotton. Gawa po ito ng ACS. Magandang umaga sa mga Pilipino dyan sa Las Vegas, Nevada, Evan lang. At sa ating pong masuki sa iba't ibang panig po ng mundo, ha?
Magandang umaga sa ating Midnight Singers na ngayon po ay on the roll patungo po sa Canada. Good morning kay Boss Junior Bao, Tita Lloyd, Tita Cora, Sir Manny, Sir Art, at saka si Tita Linda. Galingan po ninyo, ha? Magandang umaga din po sa mga Pilipino dyan po sa Texas. At saka sa iba't ibang sa New York, ha? Lalong-lalo na yung mga suki natin dyan sa New York, Cubao. Magandang umaga din po sa mga Pilipino sa Japan, Ohio gozaimasu. Pero alam ba ninyo sa Texas, matindi ang problema nila ngayon sa tigdas. Sumampa na ng 505 ang naitatalang missile cases ng Texas. Ilang araw matapos may ulat ang ikatlong kaso ng pagkamatay dahil sa missile-related illness. Karamihan ang kabuang bilang ng kaso ng missile sa Estados Unidos ay mula sa Texas. Kabilang sa mga nasawi ay 2 elementary student na batay sa ulat ay hindi umano bakunado. Ilan naman sa mga lugar na merong mahigit 3 kaso ng measles ay naitala sa New Mexico, Kansas, Ohio at Oklahoma. Davao de Oro 2nd District Representative Gonzala pinadalhan ng show cause order laban sa malisyosong pahayag. Natuto yung ating mga kababayan. Sabi dito sa Pasig, yung tumatakbong congressman na abogado, sabi niya, freedom of speech daw yun. Torni, meron na po tayong Safe Spaces Act ngayon. Maganda umaga, Pilipinas! Detalye na balita mula sa Action Radio Davao mula kay Jun Soterma. Yung buntag ni mo, Jun. Maayong buntag usab Kuyang Angel, pinadalhanan ng show cause order ng Commission on Election o COMELEC si Davao de Oro 2nd District Representative at Gubernatorial Candidate Roel Peter Gonzaga matapos itong gumawa ng mga bastos na pahayag sa kanyang kampanya. Sa iba't ibang political rallies, narinig si Gonzaga na bumigkas ng mga salita laban sa kababaihan. Kinwestiyon niya ang mga aktibidad ng mga lalaki at kung maaari rin ba itong gawin ng mga babae gamit ang mga salitang nakakasakit at nakakasira sa imahe ng mga babae. Kasama rin sa investigasyon ng COMELEC ang iba pa niyang pahayag na naglalaman ng kabastusan, kabilang na ang pagpapakilala niya sa isang biyuda na kanyang kapartido na tumatakbong board member na sinabi ni RPJ na dahil sa 14 na taon na naging biyuda, baka nagsara na ang sa kanya at ang mga malisyoso at hindi nararapat na pag-uugali. Sa ngayon, hinihintay na ng COMELEC ang tugon ni Gonzaga sa show cause order na maaaring magresulta sa formal na reklamo laban sa kanya. Ito si June Suter para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Dagang salamat na June Suter. Samantala, pinabibilisan naman ni Transportation Secretary Vince Dizon ang konstruksyon ng North-South Commuter Railway Project. Matapos na ang isinagawang inspeksyon sa project site nito kahapon. Ayon kay Secretary Dizon, mahalagang matapos kaagad ang proyekto para mapakinabangan ng mga commuter ng tren na magdurugtong ng Metro Manila at Bulacan para sa maginhawa nilang paglalakbay. Inaasahang magiging 30 minuto na lamang ang biyahe mula Metro Manila hanggang Malolos kapag natapos na ang nasabing proyekto. Nagsagawa ng inspeksyon ng kalihim sa NSCR site kahapon upang alamin kung nasa maayos na sitwasyon ang konstruksyon ng nasabing railway system. Samantala, kabilang naman sa may istasyon ng tren ng North-South Commuter Railway ay matatagpuan sa bayan ng Marilao, Mekawayan, Bocaue, Balagtas at Giginto at inaasahang magtutuloy-tuloy ang linya ng railway system na ito hanggang Clark, Pampanga. Bagaling, ano ah? Congratulations kay Secretary Vince Dizon. Yan ang action man. Maganda umaga, Pilipinas! Mga misi, sa may araw ba si Mr. pag-uwi galing ng trabaho, abay dalian sa germs sa katawan nila para labanan ang may araw at may pawis. Gumamit po ng Shield Bath Soap regularly. Unbeatable ang shield sa paglaban sa germs versus another brand, may shea butter. Pampalambot ng kuti sa presyong abot kaya $12.50 SRP. Kaya naman, ito po'y rekomendado ng Philippine Nurses Association. Kaya mga misi, ay challenge yung subukan ng Shield Bath Soap. Galit sa sakit, may malasakit, sulit na sulit. At habang kayo po ay nagsashower, naliligo, gamit ang Shield Bath Soap. Magtipid ng tubig, ha? Kung pwede 3 tabo, okay na. At least ako, hindi ako mapagbibintangan dyan, ha? Every 2 days lang ako naliligo. Ayan, ha? Hindi, naspo-naspo lang, wisik-wisik, at saka quick shower, gamit ang Shield Bath Soap. Ito na ang ating mahiwagang tunog. Mahiwagang tunog! Aha. Prinsipyo ng physics na ginamit dyan ay pinupokpok ka
Ang isa sa mga item na ating hinahanap ay gawa sa bakal, ginagamit sa construction, may mga butas. Yan. Pagka naman hindi nyo pa nakuha yan, ha? Yung pangalawang item ay unang inimbento para sa mga lalaki pero ngayon mas gamit na ng mga babae. Ang inyo pong mga sagot, ipapadala po ninyo sa 0919-282-6485. Sundin ang tamang format po ng pagte-text, empty space, name / other / contact number / at ang inyong sagot. Isang beses lamang po maaaring mag-text sa ating text line gamit ang inyong mobile number. Sa mga sasali online, kinakailangan meron po kayong sharer badge. Ayan, ha? Klaro. Isang beses lamang po kayo dapat sumagot sa ating text line gamit ang inyong mobile number. Pag sumobra, hindi na ho yan babasahin ng ating sistema. Ayan, para nga pong boboto ho kayo sa mga senador. Pwede pong mag-undervote, pwede kayong bumoto ng hindi abot ng 12, ha? Pero dapat wag lalagpas ng 12. Ayan, hindi ho pwedeng maging 13 dahil invalidated po lahat ng sinade ninyo para sa mga senador. Ngayon sa party list, pinaka-importante po, pumunta na muna kayo sa likurang bahagi ho ng inyong balota, dahil nandun ho yung habang listahan ho ng mga party list organization, yung iba walang kwenta, yung iba hindi natin maalaman kung anong kinakatawang sektor. Hanapin po ninyo number 72, number 72, ang Comadrona Party List. Ayan, i-shade nyo yun, pagkatapos lipat na kayo sa iba pa dun sa harap na bahagi. Isa lang ho kasi ang dapat i-shade natin sa party list. Number 72, ang Comadrona. Magandang umaga, Pilipinas! Bangkay na ng matagpuan sa Rodriguez Rizal ang dinukot na negosyante at ang driver nito sa kabila ng napaulat na pagbabayad dito ng ransom ng kanyang pamilya. 3 beses daw nagbayad in tranches ang kabuuan ni 150 million ang sinasabing naibayad. Nakita ang katawan ni Anso Ke, may-ari ng Ellison Steel sa Valenzuela at ang kanyang driver sa barangay Bakubod habang nasa loob ng isang nylon bag at nakabalot sa duct tape ang muka. Batay sa report, dinukot si Ke at ang kanyang driver sa Bulacan noong pang nakalipas na Martes, kung saan ay natagpuan na lamang na abandonado ang kanyang Lexus LMR50 multipurpose vehicle sa barangay Bahay Toro sa Quezon City. Ayon sa mga nakasaksi, iniwan ng mga suspect ang naturang sasakyan o iniwan ang sasakyan ng 2 lalaki na nakasuot ng hoodies dakong alas 4 ng hapon noong March 29. Nabatid sa pamilya ng biktima na nakatanggap nga sila ng mensahe mula sa kidnapper, nagdedemand ng malaking halaga ng dolyar bilang ransom. Kaugnay nito, napaulat naman na sinibak na sa pwesto ang hepe ng PNP Anti-Kidnapping Group na si Brigadier General Elmer Ragay habang pinalitan siya ni Colonel David Poclay, Deputy Chief ng CIDG. Wala pang pahayag ang PNP kung totoo ang kumalat na impormasyon habang tumatanggi rin ang Calabar Zone Police Director na si Brigadier General Paul Kenneth Lucas na kumpirmahin ang naturang ulat. Pero ang sinasabi ho nila, may kinalaman daw po ito sa transaksyon sa rental ng pasilidad o building nitong si Anson Ke. At ang sinasabi ho nila ay mukhang matindi ho ang naging alitan matapos na tumanggi itong isauli at least 50% man lang nung advance payment. Natagpo ang patay nga ang negosyanteng Filipino-Chinese na napaulat na kinidnap ng mga suspect dahil sa manoy kaugnay nito sa Pogo Operation. Huling nakita ang biktima sa isang premium Chinese seafood restaurant noong Marso 29 na nakikipagpulong sa sinasabing suspect. Bago ito, napagalamang nagdeposito pala ng milyon-milyong piso ang biktima bilang advance rent para sa mga ari-arian itong gusali sa Bulacan. Nang bumagsak ang lease deal, kasi nga, pinaalis na ho yung bawal ng Pogo. Umirito mano ang grupo ng 50% refund, ngunit tumanggi ang negosyante. Agad itong napaulat na missing pagkatapos ang naturang meeting. Lumalabas naman sa investigasyon na nakatanggap pa ng ransom demand ang pamilya. Subalit makalipas ang ilang araw, natagpuan itong walang buhay dyan po sa Rizal. Nagpapatuloy pa ang investigasyon para matukoy ang pagkakakilanlan ng mga nasa likod ng naturang krimen. Inihinalang leader ng sindikatong sangkot sa kidnapping, carnapping, extortion at gun running syndicate na pinangungunahan ni Huyang ang detainee na tinangkang itakas ng 15 armadong kalalakihan. Sa panayam naman ng DCRH, kinumpirma ni BJMP Chief General Ruel Rivera na tinangkang i-rescue
siyang ng isang malaking criminal group ngunit nabigo ang mga ito. Yeah, yan ang lumalabas doon sa ating investigasyon, ano? And mukhang talagang i-rescue ito sapagkat medyo malaking tao itong ating PDL na ito. Ayon pa kay Rivera, makikipag-ugnayan sila sa korte para sa susunod na mga pagdinig kaugnay ng kaso niyan. Gagawin natin dito, may pag-ugnayan kami sa korte at sa susunod na mga hearing, titingnan natin kung pwedeng yung tinatawag nating electronic hearing or kung dadalhin naman ulit siya doon sa korte, mag-beef up tayo ng security sa tulong ng mga ating mga friendly elements na nakataligid. Samantala, matatandaang habang ibinabalik sa BJMP facilities Yang mula sa korte, hinarang sila ng isang itim na sedan at isang multipurpose vehicle. Sa naturang insidente, isang personnel ng BJMP ang nasugatan. Panggugulpe sa dalawang minor de edad sa Bontoc Mountain Province. Masusing iniimbestigahan na rin ng PNP. Detalye na balita mula kay Romy Gonzalez sa Rich 41. Romy, na imbag na bigat. Kasalukuyan imbestigahan ng Mountain Province Provincial Police Office ang nag-viral sa social media ng insidente ng pananakit sa dalawang minor de edad noong Abril 8 ng hapon sa harap ng Santa Teresa Church, Poblacion, Bontoc Mountain Province. Ang kay Police Colonel Ferdinand Oidok, Provincial Director ng Mountain Province Provincial Police Office, nakarating ang naturang insidente sa Bontoc Municipal Police Station mula sa isang nagmamalasakit na mamamayan hinggil sa umiikot sa Facebook post na hinggil sa pananakit sa dalawang minor de edad. Nagresulta ang investigasyon sa pagkakatukoy sa 19 anyos na out-of-school youth na lalaki. Isinalaysay ng dalawang minor de edad na biktima na habang nakaupo sila sa sidewalk nang biglang sumulpot ang suspect at basta-basta na lang silang pisikal na sinaktan ng walang dahilan. Isinugod ang mga biktima sa Bontoc General Hospital para sa medical evaluation. Aktibo ngayon ipinipursige ng Bontoc Municipal Police Station ang kaso para makimit ang hustisya ng dalawang minor de edad. Inaalam din ang motibo ng suspect kung bakit sinaktan ang mga biktima at pagsasampa ng naangkop na kaso na paglabag sa Republic Act na 7610 o Special Protection of Children Against Abuse, Exploitation and Discrimination Act. Tinayak ng Mountain Province Provincial Police Office sa publiko na itataguyod ang kaligtasan at kapakanan ng lahat ng residente, lalo yung mga menor de edad, at gagawa rin ng lahat ng hakbang para tugunan ang naturang insidente. Ito si RH41 Romy Gonzalez para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Romy. Samantala, may dalawang formulation ng family alcohol na pwede natin baunin, ha? Proteksyon ng pamilya laban po sa mikrobyo. Yung family 70% ay isopropyl alcohol, especially prepared for clinics, hospital, pharmacies, laboratories. Pero okay na okay din po yan sa mga households. Very effective sa disinfection at sterilization. Ganyan na bagsik ng family 70% ay isopropyl alcohol. Maghapon man natin gamitin, no problem. Hindi po manunuyo ang ating mga kamay dahil meron po itong moisturizer. Yun namang mabangong family rubbing compound improved alcoholone. Ayun po yung mabangong isopropyl alcohol na ginagamit po ng mga masahista, mga barbero, mga doktor, mga nurse, mga kumadrona for sponge bathing and other cleansing purposes. Family rubbing alcohol, parang DCRH yan, subok na sa mahabang panahon. Mabibili sa namang butik at convenience stores nationwide. Family rubbing alcohol, hindi lang pampamilya, pang sports pa. Maganda umaga, Pilipinas! Itinutulak naman ng senatorial candidate na si Camille Villar ang pagpasa ng mga na magsusulong mental health at well-being ng mga Pilipinong mag-aaral. Isa sa mga ito ay ang pag-hire o pagkuha ng karagdagang guidance counselor sa mga paaralan para magsagawa ng regular counseling at consultation. Mahalaga rin na niyang palawakin ang mental health access at therapy services, hindi lamang sa mga paaralan kundi maging sa mga komunidad para matugunan ang lumalalang mental health crisis sa sektor ng edukasyon. Sakaling maupo sa Senado, patuloy umano niyang isusulong ang mga panukalang batas na magsisiguro ng maayos na estado ng mga mag-aaral at mga guro para lalong pagtibayin ang education sector. Oo nga, nauusa ngayon ang pagiging violente ng mga bata, ha? Hindi lang pambubuli, kundi talagang nai-involve na ho sila sa pagiging sa mga violent action. Nananawagan naman ang senatorial candidate na si Atty. G.B. Bondoc ng pagkampanya ng sambayanang Pilipino sa buong PDP laban ngayong nalalapit na midterm elections. Ayon kay Atty. Bondoc, nakakahiya
o nakahihiyaman, ngunit hindi lamang boto ang hinihiling nila kundi aktibong pakikilahok ng mga mamamayan sa pagpapalaganap ng mahuhusay nilang plataporma. Kahit ilan sana anya ay makapag-imprenta ng ang kanilang mga taga-suporta ng sample ballots na sila mismo ang mamamahagi sa kanilang mga kaibigan, kaanak at mga kapitbahay. Binigyan din ni Tony Bodok na malaki ang pag-asa ng mga kandidato ng PDP laban sa malaki rin nilang laban at maipapanalo sa pamamagitan ng tulong ng sambayan ng Pilipino na nagsisilbi nilang lakas. Nakatungo ng plataforma ni Atty. Jimmy Bondoc sa transparency sa pamamahala, pagpapalakas ang sektor ng edukasyon, suporta para sa mga lokal na industriya at ang matagal nang isinusulong na paglilinis ng burokrasya. Hindi lamang sa musika ginagamit ng abogado ang kanyang boses kundi para sa walang takot na paninindigan laban sa katiwalian at para sa bayan. Maganda umaga, Pilipinas! Oy, magandang umaga din po sa mga kababayan natin dyan sa lalawigan ng Quezon. Kumusta na yung ating mga taniman ho ng kakao? Sa tulong po ni Dr. Helen Tan, yung pong mga planting material ng kakao galing Davao, hinakot po yan para maitanim sa ilalim ng mga nyugan. Kaya ngayon hindi na lamang sila umaasa sa kopra at iba pang mga agricultural produce. May sarili na silang brand ng tsokolate, Tangerine Chocolate. Ito po ay available sa 0919-095-5935. At sabi nga po ni Dr. Helen Tan, sino bang magmamalasakit sa Pilipino kundi ang kapwa Pilipino? Meron po yung mahigit 10 variants ng Tangerine Chocolate. I-check po ninyo sa tangerinechocolate.ph. Ang mga raw material niyan ay galing din po sa ani ng ating mga magsasaka. Sabi nga po ni Dr. Helen Tan, ang Tangerine Chocolate ay may pagmamalaki natin. Kasi kahit ito'y gawang lokal, it tastes and looks global. Kasi tinulungan po ito ng DTI at ng DOST. Sabi po ni Dr. Helen Tan, sino bang magmamalasakit sa Pilipino kundi ang kapwa Pilipino? Kaya sa bawat tangkilik natin ng Tangerine Chocolate, pinalalakas natin ang loob ng ating mga magsasaka, pinalalakas natin ang ating lokal na ekonomiya. Maganda umaga, Pilipinas! Oy, may mga baby shark! Laking gulat ng isang mangingisda sa Bulacan matapos makalambat ng 3 baby shark habang ito'y nangingisda. Pero ayon sa mga ngisda na si Rexa Arceo, pinili niyang pakawalan ng mga baby shark sa Hagonoy River matapos na malamang bawal itong hulihin at naialis sa kanilang natural na tirahan. Aminado naman siya na hindi niya alam kung nabuhay pa ang mga ito dahil mahina na nang ibalik niya sa tubig. Ayon sa animal expert na si Dr. Romulo Bernardo, uri ng bull shark ang nahuli ng mangingisda. Paliwanag na eksperto, karaniwang nanganganak kasi ang mother shark sa mababaw na bahagi ng ilog dahil mas kaunti lamang ang mga predators doon. Una nang nakahuli na katulad na uri ng pating ang ilang mga mangingisda sa may bahagi naman ng ilog ng Kalumpit, dyan po sa Bulacan. Ay, magandang umaga po naman kay Congressman Ador Plato ng Bulacan. Kung ituloy nyo lang yung pagtatanim ng kawayan dyan sa Angat at Norsagaray, lalong-lalo na sa ating mga watershed. Napakahalaga po niyan, lalong-lalo na sa panahon na nakakaranas tayo ng krisis ng tubig dahil magpapanatili po yan na masigla ang ating water reservoir. Sugatan naman ng ilang individual matapos sumalpok sa tindahan ng isang pampaserong jeep sa San Juan City. Ayon sa City Disaster Risk Reduction and Monitoring Office at ilang mga nakasaksi alas 7:50 ng mangyari alas 7:50 ng umaga nang mangyari ang naturang aksidente. Nawala ng preno ang jeep. Dahilan para bumangga ito sa isang tandahan at nasugatan din ang mga tumatawid kabilang ang isang motorcycle rider. Agad naman binigyan ng medical attention ang mga ito at ngayon nasa stable ng kalagayan. Nasa custody na ng pulisya ang driver ng jeep para naman sa kaulang disposisyon. Kaya nga po muli, pakiusap po natin kay Secretary Vince Dizon, Sek, baka naman po pwede ipasara nyo na yung pong mga emission center. Meron na ho tayong MBIC, yung mga Motor Vehicle Inspection Center na comprehensive po yung pag-check. Habang meron po tayong mga smoke emission center na pumapayag sa non-appearance pagkatapos ay bibigyan ng clearance ang isang sasakyan para magparehistro, hindi ho matitigil ang ganyang klase po ng mga aksidente. Maganda umaga, Pilipinas! Babae patay, 2 malubha sa ospital matapos sumalpok ang minamanahing kotse sa barrier sa bayan naman ng Abuyog, Leyte. Detalye ng balita mula kay Jimmy Angay-Angay, RS32, maupay nga agad Jimmy. Isang babae patay
Dalawa ang malubha sa ospital matapos sumalpok ang minamaniyong kotse sa concrete barrier sa bayan ng Abuyog, Leyte. Kinilala ng PNP ang biktima, si Maribeth Saludsod, 46 anyos, may asawa, alias Zen, 13 anyos, kapwa residente ng barangay Kanipaan, Nangan, Salon, Leyte. Nangyaring insidente sa Abuyog Silago Road, barangay Nibga, Abuyog, Leyte. Sa investigasyon ng PNP, ang Toyota Vigo minamaniho ni alias G-Boy, 52 anyos, ng Kinipaan, Hinunangan, Salon, Leyte, galing sa Laturang Bayan, papuntang syudad ng Tacloban na mawalang kontrol ang manibilang minamanihong kotse, kaya sumalpok sa concrete barrier dahilan na magtabo ng sugat sa katawan ng mga biktima at itinagbo sa Abuyog District Hospital. Subalit, idineklara na dead on arrival ng attending physician si Maribeth. Mula dito sa DYVL Action Radio Tacloban, ito si Arstratito Jimmy Angay-Angay para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Daghang salamat, Jimmy Angay-Angay. Samantala, nasa matamaan ng Bureau of Customs at ang PIDEA ang mahigit sa 7.6 million pesos na laga ng party drugs. Nakatago ito sa mga kahon ng gummy candy sa Port of Clark sa Pampanga. Ayon kay Customs Commissioner Benvenido Rubio, nagpositibo sa illegal na droga ang shipment na galing sa Brussels, Belgium at patungan ng Quezon City, kasunod na isinagawang canine sniff test. Lumalabas sa pagsusuri na may laman ang shipment na 7 kahon ng gummy candies kung saan itinago ang nasa mahigit 4,000 tableta ng hinihinalang ecstasy. Dahil dito naglabas sa mga otoridad ng warrant of seizure and detention laban sa mga naturang kargamento dahil sa paglabag sa Customs Modernization and Tariff Act kaugnay ng Republic Act 9165. Ang babala naman ni District Collector Jairus Reyes, hindi sila papayag na magiging daanan sila ng pinagbabawal na droga, lalong-lalo na ang kanilang mga tauhan sa Port of Clark. Congratulations sa mga taga Bureau of Customs. 4 na individual na aktuhang gumagamit ng shabu sa barangay Mabatang, Abukay, Bataan. Detalye na balita mula kay Danny Kumilang, RH37. Danny, good morning. 4 na individual ang minalas na naaresto matapos makto gumagamit ang mga ito ng illegal na droga sa isang patsesyon sa barangay Mabatang, Abukay, dakong alas 11 ng gabi. Batay sa ulat ni Abukay Chief Police Major Gerald Jan Bautista, isinagawa ng kanyang mga tauhan, SDE, yung mga otoridad, ang surveillance operation laban kay alias PJ na humantong sa pagkakadiskubre sa aktual na paggamit ng ipinagbabawal na gamot ng 4 na suspect sa lugar. Nasamsam sa mga ito ang ilang heat shield, plastic sachet na naglalaman ng hinihinalang shabu na may kabuuan timbang ito na 6.9 gramo. Na-recover din ang 2 roll foil, isang nasunog na foil na may bakas ng shabu at 2 lighter. Ipinaalam sa mga suspect ang dahilan na kanilang pagkakaaresto, gayon din ang kanilang mga karapatang konstitusyonal. Dinala mga suspect at mga nakumpiskang ebidensya sa kanila sa Abukay Municipal Police Station para sa kukulang kaso at disposisyon. Dani ko bilang RH37 DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Danny. May paaba kay kayungan sa ating mga kababayan dyan po naman sa Pampanga. Umaga, Pilipinas! Bumaba ang approval at trust rating ng Pangulong Bongbong Marcos sa unang quarter ng 2025 habang tumaas naman ang kay Vice President Sara Duterte. Base ito sa resulta ng survey na inilabas ng Publicos Asia. Sa survey noong March 15 hanggang 20 o pagkatapos ng pag-aresto kay dating Pangulong Digong Duterte, nabatid na nakakuha ng 90% approval rating habang 14% at trust rating naman ang Pangulong BBM sa unang quarter ng 2025. Sa survey na naturang survey din, malaki ang ibinaba nito kumpara sa 2024 kung saan nakakuha ng 33% approval rating at 23% trust rating ang Pangulo. Nabawasan din ang masang-ayon at mga nagtitiwala sa performance ni House Speaker Martin Romualdez sa may 20% approval. Naging 14% na lang at ang trust rating ay naging 10 mula sa dating 13. Samantala, tumaas naman ang approval ni VP Inday na mula 37% noong 2024 ay naging 42% sa first quarter ngayong taon, habang ang kanyang trust rating ay 31% ay naging 39.
Bumaba rin ang approval at trust rating ni Senate President Chis Escudero na mula 37% at 26 ay naging 31 at 22 na lamang. Habang si Chief Justice Alexander Gesmundo nakakuha ng 20% approval mula sa dating 25. Naging 20 naman ang trust rating nito. At ang trust rating nito ay naging 16 mula sa dating 17. Nilokan ang naturang survey ng 1,500 respondents nationwide. High value individual drug personality naguro. Nako, teacher na naman sa Dagupan City arestado. Nakunan pa ng tinatayang 1.2 million pesos na alaga ng illegal drugs sa kanyang bahay. Detalye na balita mula kay Freddy Pajardo, RS38. Masantos siya kabasan ni Chikamin sa ating mga kababayan dyan sa Pangasinan, Freddy. Masantos siya kabasan, Kuyang Angel. Nasa likod ngayon ng Rias na bakal ng Dagupan City Police Station ang suspect na kinilalang si alias Maestro 51 anyos, high value individual, public school teachers at residente ng Barangay Pantal, Dagupan City matapos makumpiska sa bahay nito ang 159 plastic sachet na naglalaman na hinihinalang Cebu at tumitimbang ng humigit kumulang 187.02 grams na may standard drug price na 1,271,736 pesos at 3 plastic sachet na naglalaman ng pinatuyong dahon ng marijuana na may timbang na 2.90 grams at may halagang 348 pesos. Ang pagka-aresto sa suspect ay sa bisa ng search warrant number 225-D0021 na may pitsang April 3, 2025 na pinalabas ng RTC Dagupan City. Ayon kay Lieutenant Colonel Benigno Umawang, ang Chief Regional Police Information Officer, kasong paglabag sa Section 11 and 12 ng Article 11 ng Republic Act 9165 o the Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002. Ito si Freddy Pajardo, RS38 tag-uulat para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Magandang umaga, Pilipinas! 51 na makalipas ang alas 4, tututukan naman ang 106 Trabaho Party List ang posibleng pagtamin ng trabaho sa Pilipinas sa mababang taripang ipinataw ng Estados Unidos kumpara sa mga karatig bansa sa Asia. Ipinahayag ito ng 106 Trabaho Party List matapos si anunsyo ni US President Donald Trump ang pagpapataw ng hindi bababa sa 10% na taripa sa lahat ng kanilang mga trading partners. Habang ang Pilipinas ay magkaroon ng 17% na taripa sa mga ini-export itong produkto, epektibo April 9. Pinatawan din ng Amerika ang China na mataas na 104% na taripa sa mga produktong ine-export nito sa Amerika. Dahilan para sabihin ng mga eksperto na posibleng makinabang dito ang Pilipinas na tututukan ng 106 Trabaho Party List sa Kongreso. Sinabi naman ni Nomura Global Markets Research ng Nomura Global Market Research na posibleng maging alternatibo ang mga manggagawa sa Pilipinas dahil makakamura sila sa paggawa ng mga produkto. Sa halip na gawin ito sa ibang bansa na napatawan din na mataas na taripa. Bagamat may epekto rin sa Pilipinas ang ipinataw nitong 17% na taripa, positibo naman ang 106 Trabaho Party List na maaaring makinabang dito ang labor force ng bansa para magkaroon ng trabaho dahil posibleng dumami naman ang mga investor. Alam, paano naman dami yung mga investor nagsisialis nga dahil po sa peace and order situation. Nasundan pa nung pagkamatay ng kidnap victim. Alas 4:52 ang oras sa buong kapuluan. Oras na para tayo po naman ay mag-ultabayo. Ano bang ultabayo? Ang ultabayo po ay postbiotic with Lactococcus lactis strain plasma. Dumaan po ito sa mahabang clinical trial Hindi po testimonial, hindi po kwentong kutsero, kundi human clinical trial. Ang bawat kapsula po ng Ultabayo ay nagtataglay ng 50 billion cells ng Lactococcus lactis strain plasma. Kaya naman napaka-potent po nito na pagpasok po sa ating sistema, itinataboy po nito yung mga toksin sa ating katawan at habang tayo po ay natutulog. Bakit? Pina-activate po kasi nito yung PDC, plasmacytoid dendritic cell. Yung po yung tinatawag na madalubhasa na commander ng ating immune system. At nakatutulong din po ang Ultabayo, ang postbiotic, para ma-achieve natin ang magandang tulog. Siyempre, pagka magandang tulog, nalalabanan natin ang puyat, pagod at stress. Para kinabukasan, may panibagong sigla ka. Ayan, magandang disposisyon mo sa buhay. Para bang pagharap mo sa salamin, sasabihin mo, Ray Taladro, pogi mo ngayon, di ba? Yan ang epekto ng magandang gising. Ayan, Pero pag hindi magising mo, sabihin, pangit mo ngayon. Sarili mo na, sinisiraan mo pa.
Kaya dapat maganda hong gising natin. Ayan ha. Para ho sa inyong mga concerns, mga katanungan, lalong-lalo na sa mga senior citizen dyan na nangangailangan po ng dagdag na impormasyon tungkol po sa postbiotic, mag-text lamang po kayo sa 0917-110-6580. Meron po tayong mga medical experts na nakastambay dyan. Ang Ultabayo po ay rehistrado sa Food and Drug Administration, halal certified. Available po yan sa Mercury Drug, Amesco Drug, Pasmed Pharmacy, John's Pharmacy at Curamed. At ngayon ay nasa South Star Drug na rin. Ha? Pero wag nating kalimutan, ang Ultabayo po ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Maganda umaga, Pilipinas! Sandali lamang sa hari ng mga tali. Yan. Ang isa ho sa mga champion natin pagdating ho sa pagpapatali, makakausap natin mamaya ha. Ang isa ho sa mga nominees ng Hill PH Party List. Kasama muna natin si Dr. Toto Bakulkol, ang direktor po naman ng PBOX. Doc, magandang umaga po sa inyo. Yes, sir. Good morning din po sa inyo. Naku, nakikipagsabayan pa pala si Taal ha. Pumuporma din. Tama po kayo. For the past 24 hours, meron tayong 20 volcanic earthquakes and the previous day, medyo marami-rami din yung earthquakes natin, 18. So we'll watch closely Taal Volcano kasi again, medyo dumami yung earthquakes niya. Ano yun? Indicator na may tumataas na, no? Na magma? Yes, yun yung indicator na most likely may fluid ka na umaakyat, either volcanic gases or magma. Pero ano yan, anong probability that it can trigger phreatic eruption anytime? O phreatic explosion? Yung phreatic eruption, hindi naman siya dahil dito, even kahit wala tayong earthquakes, yung phreatic eruption is always a possibility kasi meron tayong tubig. Ayun nga, no? So, yung tubig naman always present sa Taal Volcano. And once it comes into contact with hot volcanic gases or hot volcanic materials, yun yung mga pag-trigger ng phreatic eruption. Hanggang saan dama yung mga pagyanig, yung mga volcanic tremors natin? Hanggang sa Tagaytay City? Maliliit lang naman ito. Hindi ito naramdaman ng tao. Ang nakaramdam lang nito ay yung instrumento natin. Okay. At least, di ba? Hindi mangangamba yung mga turistang dumadayo ngayon. Lalo-lalo na mag-Holy Week, di ba? Malamang maraming magtungo sa Tagaytay. Kumusta si Canlaon? That's right. Ang si Canlaon Volcano naman, for the past 24 hours, nakapagdala tayo ng 12 volcanic earthquakes. So, and then yung sulfur dioxide natin, nasa 2,202 tons per day. And again, alert level 3 pa rin yung Canlaon Volcano. Alert level 3, okay. Medyo, kumbaga sa medyo nabawasan yung kanyang pag-alburuto. That's right. After the eruption nung April 8, isang beses lamang itong nagkaroon ng ash emission activity. On April 8 din, pero nasa 75 meters lamang. And kahapon, wala tayong ash emission activity na record for Canlaon Volcano. Okay. And yung nagkaroon ng forest grass fire as a result of the eruption nung April 8, and mga 9 o'clock kahapon, napula na. Grass fire. Okay. Oo. Baka akala nila yung usok nanggagaling pa rin sa bulkan, grass fire na pala. Okay. Nakita ko, nag-a-apoy kasi baka isipin ng mga tao na may lava flow. Lava na. Ayun pala nasunog, grass fire. Pero gano'ng kalaki? Mga ilang kilometro, gano'ng kalamak ang sunog? Hindi pa natin matyansya, but again, kahapon, wala na yung sunog. Okay. Sige po. Thank you, Director. Maraming salamat po. Magandang umaga. Ingat po kayo. Ay, teka muna. Napirmahan na? Yung modernization bill? Hindi pa, but again, is nakaschedule na.
on the process na yung pag-schedule namin. Ay, salamat naman. Ano ha? Oo, nang sa gayon, ay madagdagan ang sweldo at madagdagan ang plantilya ng mga taga-PBOX na isinusubo ho natin sa lindol, pagsabog ng bulkan at iba pang mga natural calamities. Pero kakarampot po ang sweldo. Ayan ha. Director, thank you ha. Maraming salamat. Magandang umaga. Yes, good morning po sa inyo. Si Dr. Toto Bacolcol, ang direktor po ng PBOX. Maganda umaga, Pilipinas! Magandang umaga din sa mga taga-Gasan, Marinduque. Kumusta na po kayo? Kasama na natin si Dr. John D. Plaviera. Doc John D, magandang umaga po sa inyo. Magandang umaga, Kuya Angel. At saka ikaw lang ang magandang gising yata. Ako may eye bags na. Hindi, ikaw naman. Lagi naman magandang gising mo eh. Ano, ha? Anyway, si Doc John D po ay kausap natin hindi po dahil sa kanyang ipinupush na advokasya para po sa pagpapatali ng ating mga kababayan. Pero ngayon po siya ay isa sa mga nominees ng HEAL PH. Ano ho ba ang advokasyang isinusulong ng HEAL PH, Doc John D? Apat ho yung madalas naming sinisigaw at pinapangako. At yung unang-una ho dyan ay matagal ng batas, yung universal healthcare. Kasi yung universal healthcare, nakailang taon na yan, 7 years na, pero hindi pa masyadong nararamdaman. So yun yung unang advokasya namin. Dapat makompletong mapatupad ang universal healthcare o kalusugang pangkalahatan. Kung papakinggan ho natin si Dr. Willie at Dr. Lisa Ong, maganda sinisimple niya Ang layunin natin, GOAL, goal, para sa universal healthcare ay una, G, libreng gamot, O, libreng operasyon, A, abiso para sa mga nangangailangan ng pasyente, at yung L, laboratorio. So goal, simpleng pagbuo ng layunin namin sa universal healthcare. Yung pangalawa po, yung nagbuo ng Health Alliance Philippines, ang una ho niyang layunin sana ay yung kanyang mga samahan at kasama ay makakapunta sa ospital na mas moderno. Si Dr. Willie Ong nga ang sinisigaw para sa kanyang cancer napilitan pa siyang pumunta sa Singapore. Sana naman hindi na kailangan pumunta sa ibang bansa, sa Pilipinas lang, pagandahin natin at maging mas moderno ang mga ospital natin. At yung pangatlo, yung gastos natin, sa totoo niyan na Kuya Angel, nung binilang at kinalkula ang gastos natin noong nakaraang taon, halos 1.44 trillion. Medyo nakakalula yung numerong yon, pero kung hatiin mo sa sa 110 million na tao, halos ano ho yun? 10 to 12,000 pesos per person. So sa madaling salita, sabi ng World Health Organization, sana may 8,000 pesos per person, okay na. Tayo sa Pilipinas, malapit na sa 12,000 per person. So maganda na may ginagastos tayo. Anong problema? Pag tingnan nyo yung gastos na yan, halos kalahati galing sa mga pamilya. So naglalabas sa kanilang mga bulsa, gumagastos yung bawat pamilya tuwing nagkakasakit at kailangan ma-ospital. Kalahati lang ang nanggagaling sa gobyerno, sa Department of Health, PhilHealth, at ilang pang mga insurance. So yung linalayon ng HEAL PH po ay sana wag naman bawasan yung mga budget ng DOH at PhilHealth at dagdagan pa para sa ganun pwedeng mas mababa ang ginagastos ng mga pamilya po. Alam po ninyo si Doc John D po, Doc John D. Plavier ay mas gwapo lang yung tatay niya, ha? Anak po ito ni dating senador, dating health secretary Juan Just Do It Plavier. Ano ho? Isa ho sa mga ginagalang nating naging miyembro ng Senado at naging kalihim po ng Department of Health, Dr. Tonomario. Doc John D, ano naman naisipan mo pumasok ka sa politika? Simple lang ho yan gaya ng sinabi ni Dado, maganda yung mga programa, let's do it. Kami, ang gusto namin sana, let's do it again. Halimbawa, marami hong sinimulan si dating Senador Plavier at dating Secretary of Health Johnny Plavier, lalo na halimbawa sa herbal medicine.
Ay, oo. Meron siyang 10 halamang gamot na sinimulan, Oo. pero mula nun Hindi na nadagdagan. nadadagdagan or Oo. kukonti ang nadadagdag. Isang halimbawa na may ginawa si Dad sa Senado at sa Department of Health na mas mapapatupad kung merong nasa Kongreso na magbabantay sa mga batas na andyan na at lalo na sa budget. Kasi sa Kongreso po galing yung budget at nababantayan ng budget doon. Kailangan hindi mabawasan ang budget ng health, kung pwede nga mas madagdagan pa. Oo, katunayan, yung pong nagsulong ng National Health Research System Act ay isang party list organization din po, ano ha? Oo. Kayo yata yun, Master. Parang kilala ko yung nagsulong noon, ano ha? Oo, yan ha. Kaya ngayon talaga na pag-iiwanan, ano ha? Oo. Anyway, Apo. so Doc John D, anong numero ng HillPH? Gaya ng sinabi niyo ho, napakarami ng pagpipilian sa likod ng balota. Pero sana umabot sila sa baba. Number 152 ang HillPH party list. 152, nasa baba ng balota ho yun. Ayan. At sa bawat ikot po ninyo, wag ho ninyo kalimutan. Ha? Bawat ikot ninyo, wag ho ninyong kalimutan. Hanapin po ninyo si Dr. John D. Flavier pagka nakikita niyo yung grupo ng HillPH. Dahil maaalala po ninyo si Mr. Yosi Kadiri. Ayan, ha? Isa ho talaga sa mga nag-champion ng paglaban sa paninigarilyo. Si Dr. Juan Flavier, Dr. Todamario. Ito ho, ginagaranti ko ho sa inyo. Isang taong may paninindigan, hindi ho kailanman nagpayaman. Kita ho nyo si Doc John D. Hanggang ngayon Dr. Todamario pa rin at patuloy pong naglilingkod sa ating mga kababayan. Doc John D, good luck. Sana po manalo ho kayo dahil alam namin kailangan po ang katulad ho ninyo, ang katulad ng inyong grupo sa atin pong kongreso. Maraming salamat po for joining us this morning. Ingat. Maraming salamat. Mabuhay po kayo. Si Dr. John D. Flavier. Maganda umaga, Pilipinas! Alam na di saan lang lahat ho ng mga tali. Alam nyo na. Si Doc John D. Huwag ho ninyong kalilimutan. Oy, at para ho naman doon sa mga naghahanap na magandang investment opportunity, ito na ho yung pinakamurang ready for occupancy unit ngayon with easiest term. 5% lamang daw payment, 20 pang gives. Ang tinutukoy po natin ang mga proyekto ng Westchester Realty dyan po sa Central Luzon, yung Sibera Mabalacat, Sibera Bacolor, Samira at Sibera Prestige. Ang gagawin lamang ho ninyo ay makapag-ugnayan sa 0996-501-5555 at 0947-434-5555. Nasa paligid po ng mga proyektong ito ng Westchester Realty, ang eskwelahan, ilan lamang sa mga amenities, simbahan, palengke, mga grocery stores, at higit sa lahat, napakalapit po, nasa loob mismo ng township ang munisipyo. Kaya ano pang ginihintay po ninyo? Ito pa rin ang pangarap magkaroon sariling bahay sa presyong abot kaya. Napakalapit lamang nito sa Clark International Airport at Clark Economic Zone. Muli, tawag po kayo sa 0996-501-5555 at 0947-434-5555 para po sa inyong schedule ng tripping. Maganda umaga, Pilipinas! 507. Mga balitang gigising sa inyong umaga. Mga balitang kailangan mong malaman. Mapapakinggan sa ACS Balita sa 2x2. Kasama sina Anthony Taberna at Jerry Baha. Lunes hanggang Biyernes. Broadcasting Company. DZRH, a proud member of MBC Media Group. DZRH, magandang umaga Pilipinas sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Online. Kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga Pilipinas. 8 minuto na makalipas ang alas 5 na umaga. Balik tayo sa mga balita. Handa si Indonesian President Prabowo Subianto na magbukas ng temporary shelter para sa mga Palestinians na naapektuhan ng gulo sa Gaza. Sinabi ni Prabowo sa naging pagbisita nito sa Middle East, welcome sa kanilang bansa ang mga sugatang biktima na naiipit sa irengan ng Israel at ng Hamas Group.
Handa rin na niya silang magpadala ng eroplano para idikas ang mga kinakailangang i-rescue. Bago gunitang umabot na ng 400,000 ang mga mamamayan ng Gaza na inilikas mula sa nagpapatuloy na military operations ng Israel. Maraing kinuntina ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM government ang naging pahayag ni Misamis Oriental Governor Peter Onabia laban sa mga Muslim politicians. Inilarawan kasi ni Onabia ang pagkakaroon ng mga mahahalal na politikong Muslim na may kaugnayan sa Bangsamoro Region bilang problematik. Ayon kay BARM Cabinet Secretary at Spokesperson Mud Asnin Pendaton, ang naging komento ni Den Pedro, tawag namin yan kay Congressman Onabia noon, hindi pa siya gobernador. Sumasalim ito sa kahalagahan ng pagkakaroon ng malalim na pag-unawa at talakayan hinggil sa cultural sensitivity. Umaasa naman si Pendaton na magsisilbi itong aral para kay Onabia at maging aktibo itong katuwang sa pagsusulong ng kapayapaan sa Mindanao. Humingi na ng pamanhin si Onabia at sinabing hindi niya intensyong maka-offend o madungisan ang dignidad ng mga Maranao. Barangay Chairman mula sa Picong, Lanao del Sur, inambush patay. Isang stop nitong kritikal. Detalye ng balita mula kay Jun Di Bakutak, Aris 19. Assalamualaikum, Brother Jun. Alaikum assalam, Kuyang Angel. Tinambangan patay ang barangay chairman ng barangay Baraas, Picong, Lanao del Sur habang binabagtas nito sakay na isang kulay itim na Fortuner with plate number S7X340 ang masukal na bahagi ng National Highway sa barangay Montay. Patungo sana ng katabing bayan ng Malabang ang mga biktima ng maganap ang insidente. Kinilala ni Probar spokesman Police Lieutenant Joppy Ventura ang biktima na si barangay chairman Binhar Olambre Alon Hawad, 25 years old na nadala pa sa Serapio Montanier Memorial Hospital sa bayan ng Malabang. Subalit, dineklarang DOA. Habang nasa kritikal na kondisyon ang staff nito na si Norhan Sarip, 20 years old na nagtamuri ng mga tama ng bala sa katawan. Natagpuan ng Soko sa ambush site ang mga empty shells mula sa M16 rifle. Bago lamang pinangunahan ni Police Lieutenant General Bernard Banak ang Special Task Force BARM 2025 National and Local Election Command Conference sa Cotabato City at naipresenta ni Probar Regional Director Police Brigadier General Macapas ang kahandaan ng Task Force BARM sa paparating na eleksyon kung saan satisfied naman si Police Lieutenant General Banak. Sabalit inihayag nitong huwag magpakampante ang kapulisan. Mula sa Central Mindanao, RH19, Jun Di Makutak, RH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Sukran Jun, maraming salamat. Nananatiling magkaibigan sina Senator Amy Marcos at Vice President Sara Duterte sa kabila ng lumalalang salpukan ng kanilang pamilya matapos arestuhin si dating Mayor Digong. Sa isang panayam, sinabi ng presidential sister na kaibigan niya ang pangalawang pangulo hindi lamang sa politika dahil sa mabibigat nilang pinagdaanan. Binanggit niya na parati niyang sinusubukang maayos ang away ni na BP Inday at ni Pangulong Bongbong imbis na makisausaw at palalain pa ito. Pero umpisa pa lamang, sinabi ni Senator Amy, nararamdaman na niya na may masamang mangyayari at mag-aaway talagang ito dahil pinili niyang maging independent para sa kanyang re-election bid ngayong 2025 midterm elections. Hindi naman maiwasan ni Senator Amy na malungkot matapos na niyang masamain ng Pangulong Bongbong ang iginulong niyang investigasyon sa Senado kaugnay ng pag-aresto kay Mayor Digong. Hindi naman niya sila nag-away kahit kailan ng kanyang kapatid. Kaya lang ang problema, sangkatuta kanyang manakapaligid na ambisyoso at inggitero at panay ang sulsul sa Pangulo. Maganda umaga, Pilipinas! Si Chanel Dominguez ang Pag-asa. Kasama na natin. Ma'am Chanel, good morning. Magandang umaga din po sa inyo at magandang umaga din po sa mga taga-subaybay po natin para sa ating weather update. Sa ngayon, wala pa rin man tayo minomonitor na anumang bagyo or low pressure area sa loob at labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Pero sa mamaya, inaasahan natin magkakaroon tayo ng Intertropical Convergence Zone or ITCZ na inaasahan natin magdadala ito ng mga kalat-kalat na pag-ulan dito sa Caraga, Eastern Visayas, Davao de Oro at Davao Oriental. For Metro Manila, the rest of our country, asahan po natin magiging maaliwalas mo po ang ating panahon, pero asahan din po natin magiging mainit at malinsangan po ang ating tanghali hanggang hapon na may mga chance po ng mga isolated rain showers or mga localized thunderstorm lalo na sa hapon at sa gabi. Para naman sa ating heat index forecast, inaasahan natin dito sa Metro Manila, 39 to 41 degrees Celsius.
At ang possible, pinakamataas natin ngayong araw ay 43 degrees Celsius. Dito ito sa may Dagupan City, pati na rin dito sa may Coron, Palawan, San Jose Occidental, Mindoro at Birac, Catanduanes. Yan po muna latest dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Chanel Dominguez po, magandang umaga. Chanel, hanggang weekend yan? Yung ano po, yung... Itong epekto ng ITCC? Yes po, inaasahan po natin, magtatagal po, and possible po, buong Mindanao po, ulanin din po bukas. Oh, naku. Mas kailangan natin ng tubig dito dahil bumababa na yung antas ng tubig sa Angat eh. Ayun po, nasa baba po yung ITCC. Oo, nasa ibaba. Wala tayong nakikita na dito sa may, sa taas? Po. Ala. Sige, wala tayong magagawa. Kung talagang gusto niya dun sa baba, dun siya. Ma'am Chanel, maraming salamat. Magandang umaga. Si Chanel Dominguez mula po sa Pag-asa. Magandang umaga, Pilipinas! Okay po, kung kaya naman, naspo na lang muna. Huwag na munang goli-goli, ha? Oo. Pwede ka naman maghilamos gamit pa rin ng Shield Bath Soap, di ba? Oo. Hindi, pwede naman maligo, wag nyo lang daw tatagalan masyado. Kasi pagka masyadong matagal maligo, mas maraming tubig yung kakailanganin. Kung kaya nyo makontento sa paliligo ng isang balde, okay na yan, di ba? Oh. Okay na, ng isang balde lamang ang paliligo. Ako, actually, isang balde lang din talaga. Mahirap matagal maligo. Magandang umaga, Pilipinas! Makatilikod mo pagka walang naghihilod. Ayan. Kung ano man po malakad natin ngayong araw nito, huwag kalimutan mag-bound din ng proteksyon laban po sa mikrobyo. Dalawa po ang formulation ng family alcohol na pwede nating pagpilian. Ha? Yung family, 70% ay isopropyl alcohol, especially prepared for clinics, hospital, pharmacies, laboratories, pero okay din po yan sa mga households. Very effective po sa disinfection at sterilization. Ganyan ang bagsik ng family, 70% ay isopropyl alcohol. Maghapon man natin gamitin, no problem, hindi po manuno yung ating mga kamay dahil meron po naman itong moisturizer. Yun po namang mabangong family rubbing compound improved alcohol. Yan po yung mabangong isopropyl alcohol na ginagamit po ng mga masahista, mga barbero, mga doktor, mga nurse, mga komadrona for sponge bathing and other cleansing purposes. Family rubbing alcohol parang DCRH subok na sa mahabang panahon, mabibili sa namuputik at convenience stores nationwide. Family rubbing alcohol hindi lang pampamilya, pang sports pa. 4,000, 4,000 ang naghihintay na premyo sa ating mahiwagang tunog. Mahiwagang tunog! Ano yung pinupukpok na yan at anong pinampukpok ka? Basta yung isa sa mga material na ginamit yan ay gawa sa bakal, ginagamit po sa construction at may mga butas. Ayan, ha? Ang pangalawang item naman ay isang bagay na dating inimbento para ho sa mga lalaki pero mas gamit ngayon ng mga babae. Ang inyo pong mga sagot ipapadala po ninyo sa 0919-282-6485. Sundin po ang tamang format po ng pagtetext, ha? Empty space, name slash, other slash, contact number slash, at ang inyong sagot. Isang beses lamang po maaari mag-text sa ating text line gamit ang inyong mobile number at ang mga sasagot sa atin online, kinakailangan meron pong sharer badge. Bagong balita, bagong impormasyon, kasama si Kuyang Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Isusulong ng ang Comadrona Party List sa magkaroon ng training at capacity building ang lahat ng mga Comadrona sa buong Pilipinas. Sa Bakit Ikaw, the DCRH job interview, sinabi ni Comadrona Party List First Nominee Attorney Arnel Gomalia. Nais nilang iangat ang propesyon ng mga Comadrona, mapaigi ang kalidad ng serbisyo at mapahusay ang kanilang kaalaman sa makabagong pamamaraan ng panganganak, prenatal at postnatal care at iba pang emergency response. Ipinapanukala ni Attorney Gomalia na gawing lecturer ang mga retiradong Comadrona para magbigay gabay sa mga baguhan sa larangan ng mahalagang pangaral, praktikal na mga tips at situational knowledge. Bukod dito, mabibigyan na niya ng kabuhayan ng mga veteranong Comadrona na wala na sa serbisyo, isang mahalagang hakbang upang kilalanin ang hindi matatawarang ambag nila sa kalusugan ng komunidad. Sabi ko nga ho sa inyo, pangka ang isang manganganak o isang nagbubuntis o lumalaking bata ay nasa mga malalayong lugar, ala naman nung doktor na regular nilang nalalapitan. Comadrona ho yung pupunta sa kanila, sasakay ng habal-habal, sasakay po ng Skylab, yung iba mga ngabayo, dump truck, para lamang maservisyohan yung ating mga kababayan. At pag uwi nila, nakangiti na ho sila, kahit ang bayad sa kanila ay kamote o manok lamang. Yan po ang ating mga unsung heroes. Yan po ang ating mga Comadrona. Binigyan din pa ni Attorney Gomalia ang commitment ng Comadrona Party List para masiguro ang parehong skills development sa hanay at dignified retirement ng naging haligi ng maternal care sa bansa.
Bahagi niya ang mga nabanggit na panukala na plano nilang gawing proactive ang propesyon ng mga komadrona saan mang panig ng Pilipinas. Isusulong din po namin na magkaroon po sila ng training, capacity building, itong mga to really enhance their craft, their profession. Ngayon po, plano po din ng partido, ng party list na magkaroon sila ng yung mga retired po natin na mga kamadrona. Ang mungkahi ko po ay sila yung maging lecturer. Sila po yung laging mag-advise dito sa ating mga wala pang masyadong experience na kamadrona. Para po yung ating mga retired na kamadrona magkaroon ho ng parang livelihood, may pinagkakaabalahan. Gagawin po nating very proactive itong profession na to. Magandang umaga, Pilipinas! Ang Komadrona Party List ay number 72 sa inyo pong mga balota. Samantala, magandang umaga nga po muli sa ating pong mga kababayan dyan po sa Quezon, lalong-lalo na sa ating mga magsasaka ha. Ituloy nyo lang yung inyong mga programa para mapatatag ang ating food security. Kasama dyan ang pagpuproduce ng dekalidad na cacao beans. Sa tulong po ni Dr. Helen Tan, yung pong mga planting material ng cacao galing Davao, hinakot po nila yan. Itinanim sa ilalim po ng mga nyugan, kaya ngayon nagpuproduce na ho sila ng sarili ng brand ng tsokolate. Tangerine Chocolate. Available po sa 0919-095-5935. May mahigit 10 variants po yan. Available naman sa tangerinechocolate.ph. Ang mga raw material ng mga variants na yan ay galing din po sa ani ng ating mga magsasaka. Sabi nga po ni Dr. Helen Tan, sino bang magmamalasakit sa Pilipino kundi ang kapwa Pilipino? Kaya sa bawat tangkilik po natin ng Tangerine Chocolate, pinalalakas natin ang loob ng ating mga magsasaka, pinalalakas natin ang ating lokal na ekonomiya. Tangerine Chocolate, 100% gawang lokal, but taste and looks global dahil tinulungan po ito ng DOST at ng DTI. Pakiusap po ni Dr. Helen Tan, tangkilikin natin ang gawang atin dahil ito'y talagang may pagmamalaking gawang Pinoy. Magandang umaga, Pilipinas! 520 Pilipinas! ₱27 na makalipas ang alas 5 na umaga. Oras na para tayo po naman ay mag-ultabayo. Ano nga ba hong ultabayo? Ito po ay postbiotic with Lactococcus lactis strain plasma. Dumaan po ito sa mahabang clinical trial dyan po sa Japan. Hindi testimonial, hindi po mga kwentong kutsero, kundi human clinical trial. Ang sabi nga po na madalabasa, 1 oras bago matulog, 2 kapsula. Mas ma-achieve ho natin yung mga benefits. Ang bawat kapsula po ng Ultabayo ay nagtataglay ng 50 billion cells ng Lactococcus lactis strain plasma. Kaya napaka-potent po nito na pagpasok po sa ating sistema, ina-activate po yung PDC, yung plasmacytoid dendritic cell, yung po tinatawag na commander ng ating immune system. Yung po yung mga nagtataboy ng mga toxin sa ating katawan habang tayo po ay natutulog. Kaya pinapalakas po nito lalo ang ating immune system. Nalalabanan din ho ng mahimbing na tulog, ang puyat, pagod at stress. Siyempre, pagka kinabukasan, magandang tulog ho ninyo, magandang disposisyon ho ninyo sa kinabukasan. Ilan lamang ho yan sa mga benepisyo ng Ultabayo. Kung kayo po may mga concerns pa, lalong-lalo na yung mga nanay na gustong ipatake ito sa mga bata, mag-text po kayo o magtanong sa 0917-110-6580. May mga medical experts ho tayo nakastambay dyan, ha? Ang Ultabayo po ay rehistrado sa Food and Drug Administration, halal certified. Available po ito sa Mercury Drug, Amesco Drug, Pasmed Pharmacy, John's Pharmacy at Curamed. At ngayon po ay available na rin sa South Star Drug. Ang Ultabayo po, bagamat nire-recommenda ng mga doktor, huwag natin kalimutan ay hindi po gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Politically motivated. Ito naman ang giniit ng Pasay City mayoral candidate na si Wawi Magera hinggil sa isyong ibinabate laban po sa Wawi Market. Sa isang video po sa Facebook, nilinaw ni Manguera na walang utang ang Wawi Market at nagkukumply sa lahat ng mga requirement. Sa katunayan, sinabi nito na mahigit 360,000 ang binayaran nila batay sa inisyong notice ng City Treasurer's Office dahil sa mga kulang nilang ibinayad sa permit. Teka muna, BIR ho yung naghahabol sa inyo, Councilor, Councilor po ito ng Pasay, Councilor, BIR po ang naghahabol ho sa inyo, hindi po ang Pasay City Government. Tiniyak ni Manguera na isa siyang dapat na negosyante at taxpayer sa Pasay City. Nilinaw pa nito na higit 20 taon na nag-ooperate ang Wawi Market, ngunit ngayon lamang nagkaroon ng issue kaugnay ng business at mayor's permit kung kailan tumatakbo siya sa pagkaalkalde.
Romualdez. Nakiusap si Manguera na wag sanang haluan ng politika ang Huawei market dahil nakatutulong ito sa publiko sa paghatid ng murang bilihin. Yung iba nga imported. Ayan, ha? At nakatutulong sa pagbibigay ng trabaho. Teka muna, Ma'am Huawei. Ang issue po dito ay hindi po may kinalaman sa anuman pong binabanggit ho ninyo. Ang sinasabi ho, wala ho kayong permit galing sa LLDA, wala din po kayong certificate galing po sa DNR para ma-renew ho ang inyong lisensya. Mabigyan kayo ng mayor's permit. Hindi po politika ito. Compliance po ang pinag-uusapan dito sa minimum requirement para po kayo. Di ba yung ibang mga establishmento kinakailangan ka mayroong ECC, di ba? May mga clearance ka sa mga agencies ng gobyerno. Yun ho yung requirement na hinahanap sa inyo na hindi ho ninyo kinukomply. Maganda umaga, Pilipinas! Sa pagunita ng ika-83 araw ng kagitingan, kinilala naman ni Speaker Ferdinand Martin Romualdez sa mga bayani sa digmaan, hinimo ka mga Pilipino na magnilay hindi lamang para sa paglaban hindi lamang para sa labanang naganap sa Bataan, kundi maging tahimik na sakripisyo at pagbubuwis ng buhay na kaakibat nito ng ating pong mga nakalipas na mga bayani. Inilarawan ng pinuno ng Kamara na merong 306 na katawan ang taunang pagdiriwang ng Araw ng Kagitingan bilang isang taimtim na okasyon. Higit para sa tala ng kasaysayan at seremonya. Binigyan din pa ng leader ng Kamara ng Araw ng Kagamitingan na hindi lamang paglingon sa nakaraan, kundi sa isang pagkilala rin sa nagpapatuloy na diwa ng paglilingkod at sakripisyo na siyang humuhubog sa katauhan ng sambayanang Pilipino. Sa kanyang mensahe sa mga veteranong Pilipino at kanilang pamilya, ipinabot ni Speaker Romualdez ang kanyang taus-pusong pasasalamat sa kanila. Ang Araw ng Kagitingan ay ginugunit na tuwing ika-9 ng Abril bilang pag-alala sa pagbagsak ng Bataan noong 1942 at sa kabayanihan ng mga sundalong Pilipino at ng mga Amerikano na magkasamang lumaban sa ikalawang digmaang pandaigdig. Maganda umaga, Pilipinas! 106 Trabaho Party List, pinag-iingat ang mga job seekers sa mga scam. Detalye na balita mula kay Jel Parosa, RH52. Jel, good morning. Kung amoy scam, huwag patulan. Yan ang bungad ng celebrity advocate na si Melay Cantiveros sa kanyang content na pinamagatang Trabaho o Mabaho, kasama ang 106 Trabaho Party List. Sa online content ni Melay, kanyang ibinahagi ang ilan sa mga uri ng job scam na nambibiktima ng mga naghahanap ng trabaho, bagay na tinututulan ng 106 Trabaho Party List. Kabilang sa mga halimpawang inilatag ni Melay at ang 106 Trabaho Party List ay ang mga too good to be true na offer gaya ng 50,000 pesos kada linggong sweldo at wala ng job interview, investment scams at paghingi ng placement fee sa mga OFW, lalo na kung wala namang lisensya o accreditation. Ayon kay Melay at 106 Trabaho Party List, ang mga ganitong uri ng job offer ay amoy mabaho o scam at di dapat pinapatulan. Paalala ng dating PBB housemate na si Melay at ngayon advocate na ng 106 Trabaho Party List, dapat maging masusi ang lahat sa pagkilati sa lehitimong trabaho. Kamakailan lamang, nagdiwang ng kanyang kaarawan si Melay kung saan binati at ipinakita ng 106 Trabaho Party List ang pag-ikot nito kasama ang nominees sa iba't ibang lugar sa bansa upang itaguyod ang karapatan ng mga manggagawa. Layo ng 106 Trabaho Party List na isulong ang mga reformang lalaban sa job scams, fake news at ang maging samdigan ng mga manggagawang Pilipino sa pagkakaroon ng ligtas na paghahanap buhay. Ito si Edniel Parrosa, nag-uulat para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. 33 na makalipas ang alas 5. Maraming salamat, Edniel. Panahon na para panagutin ang mga abusadong social media users. Ito na ba ang sinabi ni House Assistant Majority Leader Jude Asidre, kasabay ng panawagang parusahan ng mga social media influencer na nagtatago sa likod ng freedom of speech sa ginagawang pagpapakalat ng kasinungalingan, galit at nakasisirang impormasyon online. Ginawa ni Asidre ang pahayag kasunod ng isinagawang pagdinig ng House Strike Committee kaugnay ng pagpapakalat ng mga miling impormasyon at mapanirang gawain online kung saan ipinahayag niya ang pag-aalala tungkol sa tinatawag niyang dangerous distortion sa kalayaan sa pagpapahayag ng ilang mga influencer at mga content creator.
Ipinunto niya na bagamat na ang kalayaan sa pagpapahayag ay isang karapatang konstitusyonal, hindi ito nangangahulugan o wala itong limitasyon. Ipinagtataka naman ng kongresista kung bakit itinuturing ng lipunan na may ethical standards ang traditional media habang pinapayagan ang mga digital content creator na mag-operate ng walang pananagutan. Ikinatuwa naman ni House Deputy Leader Paulo Ortega de Pip ng La Union ang pahayag ng suporta ng Meta, ang may-ari ng Facebook, Instagram at WhatsApp, sa plano ng Kongreso na bumuo ng ahensya na lalaban sa pagkalat ng fake news. Ayon kay Ortega, ang pagsang-ayon ng Meta ay nagpapalakas sa panawagang magkaroon ng reforma upang maprotektahan ang katotohanan, tiwala ng publiko, kaligtasan online at kalayaan sa pagpapahayag ng mga Pilipino. Ang pagsuporta ng Meta sa pagbalangkas ng pulisiya laban sa fake news ay ginawa sa pagdinig ng House Tricom nitong Martes. Para kay Ortega, ang commitment ng Meta isang malinaw na tanda ng pagbabahagi ng responsibilidad. Bagong balita, bagong impormasyon, kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! 35 na makalipas ang alas 5 na umaga. Bagong impormasyon, kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Alas 5:41 ang oras sa buong kapuluan. Galing mo, Engineer Ray, ha? Kanina pa ako nababakit. Sabi ko, bakit parang may override dito sa monitor ko? Yung pala ako parang... 6.9 million pesos talaga ng shabu na samsam sa bypass operation sa Labu, Camarines Sur. Detalye na balita mula kay Roel Saldico, Aris 18. Diyos maraming aga sa ating makababayan sa Bicol, Roel. Kuya Angel, Diyos marinaga, abot sa 6.9 million agalaga piniwala aga siya buwag na samsam ng PMP at ng PDEA Bicol sa kinasag drug bypass operation sa barangay Bacopista sa Labu, Camarines Norte kahapon. Kinalaga na resto ng big time na tulak ng alias Bintong na 33 anyos ng bayan ng Dahit, Camarines Norte. Samsam sa suspect ang 10 malaking heat-sealed transpanded plastic shade ng shabu na tinatayang ang bigat ay abot naman sa higit 1 kilo. Nasa kustudiya ngayon ang suspect sa Labu Municipal Police Station na nakataktang sampa na kasong paglabag sa Republic Act 9165, One Comprehensive Dangerous Drug Act 2002. Pinuri naman at pinasalamatan ni Police Brigadier General Andre Perez Dizon ng PNP Bicol ang mga kapulisan sa matagumpay na operasyon na kontra naman sa illegal na droga sa probinsya ng Camarines Norte. Mula dito sa Bicol, ito si RH18 Roel Saldico, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Magandang umaga, Pilipinas! Mukhang mali daw yung forecast. 75 degrees Fahrenheit. Hindi, Celsius ho yung pinag-uusapan natin. Iba ho yung Fahrenheit. Ano ha? Pinadala na ng sulat ng Commission on Elections ang blogger at kandidatong konsehal ng Maynila na si Mocha Uson. Kasunod nito ng kanyang campaign jingle na may double meaning ang lyrics o may iba pang ibig sabihin. Sa sulat ng Task Force on Safeguarding Against Fear and Exclusion in Election o Task Force SAFE, nakasaad na batid nila na bawat kandidato nais makakuha ng atensyon ng mga botante sa kanilang campaign jingle. Pero pinaalalahanan nito si Uson na huwag sanang gumamit ng jingle na sexually suggestive na maaaring magdulot ng ibang kahulugan. Umasa naman ang COMELEC na tututok si Uson sa mismong plataforma para sa kanyang jingle. Samantala, nabatid na ipinatigil na ni Uson ang paggamit ng kanyang kontrobersyal na jingle na Cookie ni Mocha, ang sarap-sarap. Lalaking wanted sa kasong pagdanakaw sa nabotas na huli. Ikinasang manhunt operation ng NPD. Detalye na balita mula kay Edwin Duque, RH23. Edwin, good morning. May pundag ako yung Angel. Nasa kamay na ngayon ng DSUU ng Northern Police District ang lalaking wanted dahil sa pagkakasakop sa nakawan sa nabutas. Sa ulat ng DSUU kay NPD Director Brigadier General Rosalito Ligan, naging matagumpay nilang nahuli ang wanted sa kasong pagdanakaw sa NBPS nabutas. Sinabi ng opisyal na akusado si alias Michael ay kinasuhan ng robbery with the violence against or intimidation in person. Kaya ito ay dinakip sa bisa pa rin ng warrant of arrest na issue naman ni Judge Primo Elmo Lubina.
ang presiding judge ng RTC Branch 128 sa Caloocan. Samantalang nagtakda naman ang korte ng 100,000 pesos piyansa sa akusado para sa kanyang pansamantalayang kalayaan. RS23 Edwin Duque nagulat sa Disa Radio sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Maganda umaga, Pilipinas! 45 makaliban sa alas 5, mamalengke muna tayo. Presyo daw po ng kamatis, tumaas na naman ang presyo dito po sa Pasay Market. Detalye na balita mula kay Giselle Ricaport. Giselle, good morning. Ay, teka muna. Iba yata ang tunog ni Giselle ngayon. Good morning, Giselle. Giselle? Giselle? Ay. Kuyang Angel, Ayun, pumasok na rin. Oo, kala ko may problema na naman tayo sa telco. Ano ha? Anyway, go ahead, Giselle. Kuyang Angel, patuloy pa rin sa pagtaas ng presyo ng kamatis dito sa Pasay City Public Market. 70 pesos na yung kada kilo niyan ngayon mula sa 50 pesos kada kilo sa mga nakalipas na araw. Hindi naman masabi ng mga retailer dito ang dahilan ng pag-angat ng presyuhan. Ang bawang naman tumaas din sa 140 pesos kada kilo mula sa 160 pesos kada kilo, habang ang bell pepper 180 na ngayon ang kada kilo mula 130 pesos. Ang kalamansi sumipa rin ng 40 pesos kada kilo, 140 pesos na ngayon mula sa dating 100. Ang iba namang klase ng gulay o yung ibang gulay nagmura na yung presyuhan dito sa pamilyahan. Sa manok naman, ang whole chicken nagmura ng 5 piso, 200 ngayon ang kada kilo, habang yung pakpak 220 kada kilo, kita at petso 210 pesos kada kilo, ang leeg 200, ganyan din ang presyo ngayon ng atay balunan. Sa karne naman ng baboy, ang liempo sumisipa pa rin sa 420 pesos kada kilo, na mas mataas pa rin sa ipinatutupad na MSRP ng Agriculture Department. Lagpas din diyan sa MSRP yung presyuhan sa pigay at kasim na ngayon ay 370 pesos pa rin dito sa pamilihan. Habang ang ribs at buto-buto naman 330 pesos ngayon. Sa baka naman ang laman 400 hanggang 500 ngayon ang presyo kada kilo, habang ang isda sa tambakol 180 pesos kada kilo, nagmahal ng 20 pesos yan kumpara sa mga nakalipas na araw. Ang alumahan 340 pesos mula sa dating 280 pesos kada kilo. Ang matambaka 200 ang kada kilo ngayon mula 180 pesos kada kilo sa mga nakalipas lang na araw. Ang sapsap naman 360 pesos ngayon mula sa 350 pesos kada kilo. Habang ang galunggong bahagyang bumaba, 180 na ngayon ang kada kilo mula sa dating 200. Ang dalagang bukid, meron ding pagbaba ang presyuhan, 260 kada kilo mula sa 300 kada kilo. Ang hiwas naman, 180 ngayon ang kada kilo mula 240 pesos. Ang bisugo, nagmura rin sa 240 pesos kada kilo mula sa 320 kada kilo. Ang tulingan, 40 pesos din ang ibinaba niyan, 200 na lang ang kada kilo ngayon. Ang solisilyo, 260 pesos kada kilo, 40 pesos ang ibinaba mula sa dating 300. Habang nakapako naman ang presyuhan ng bangus sa 230 pesos kada kilo, habang ang tilapia 140 pesos ang kada kilo dito sa pamilihan. Ito si Giselle Ricaport para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Giselle. Maganda umaga, Pilipinas! Ay, magandang umaga po sa mga nagtatanim ng mais. Ha? Alam ba ninyo na ang taas pala ng presyo ng farm gate price ng mais ngayon? Ang taas, ha? Lalong-lalo na yung white corn. White corn kasi pinaprocess yan, ginagawa parang mga noodles at iba't pang mga chichirya. No, ha? Kaya ang pakiusap nga po ng mga nasa manufacturing sector na gumagamit ng mais, sana daw tutukan din po ng Department of Agriculture ang pagtataas ng ating produksyon ng mais. Ang baba ng produksyon natin ngayon, wala ka namang ma-import, ano ha? Dahil maging ang China at yung iba pang mga kalapit bansa natin sinisiguro din ang kanilang food security, hindi ho nagbibenta ngayon ng mais. Lalong-lalo na yung white corn. Ang dami natin. Sa WL Foods pa lang di ba? Sa WL Foods pa lang, ang dami na ho nilang mga produkto na ang ginagamit na raw material ay white corn. Diba? Magandang umaga po sa masarap yung kape ng Sam's Coffee. Yan. Ay, nakalimutan ko yun sa inyo ha. Sandali lang, relax lang. Happy birthday kay Attorney Cheryl Molina Adami, si Attorney Cam. Magandang umaga po sa inyo, ma'am. At sana po ay mabusog kami sa inyong paagahan ngayong umaga, ha? Attorney Cam, good morning. Maganda umaga,
Pilipinas. Ay, patiin na rin natin si Ma'am Bing Solis dyan po sa Romblon. Ma'am Bing Solis, board member Bing Solis, number 8 na po sa inyong mga balota. At syempre, wag natin kalimutan, Naku, swerte talaga itong mga taga-Oriental Mindoro. Meron ho kayong ipinagmamalaking Joanna Valencia. Nagpabuklod ho sa mga barako na mga politiko dyan po sa lalawigan ng Oriental Mindoro para maitaguyod ang mga pangunahing programa, lalong-lalo na sa resolba sa matagal ng problema ninyo sa kuryente. Magandang umaga po kay Ma'am Joanna Valencia. Maganda umaga, Pilipinas. Siyempre, huwag natin kalimutan si Justice Max De Leon, kaagad din gumising yan. Si Attorney, si Justice Raul Villanueva, Chief Justice Gesmundo, maaga din gumigising. Ito, matagal lagi natin nakakalimutan, Si Ombudsman Sam Martires, magandang umaga po. Ayan, binabati ho namin kayo at thank you sa inyong kagyat na pagtugon dito po sa panawagan ng mga empleyado po ng DOST. Ayan, And as we speak, marami ho pala sa kanila ang naka-junket. Hiyang-hiya naman ako. Lilima lang yung sasamahan sangkaterba yung mga tag-DOST na bumiyahe. Ito pang malungkot. Sa halip na resolbahin ho yung issue, ang iniimbestigahan sino daw yung nagbigay sa akin ng impormasyon. Ang tibay naman talaga ng pagmumukha ng mga ito. Pag bumiyahe, may per dime. Diba? Tsaka malungkot. Kaya naman pala hindi kayo nabibigyan ng pondo. Sinasabi nga, hindi kayo mabigyan ng pondo dahil mababa ang inyong utilization rate ng ibinibigay na pondo. Dapat po, ideally, ang isang bansa, at least 1% ng GDP na pupunta sa research and development. Hindi mo talaga mabibigyan. Bakit o kanyo? Wala naman tayo nababalita ang mga bagong research work Pero mas marami tayong nababalita ang exhibit, mga press conference para mag-launch daw ng isang gagawing produkto. Gagawin nyo palang, ilo-launch nyo na. Di ba? Dapat ang ino-launch ninyo yung mga produkto ng pinagmamalaki natin. A-attend ka ng international exhibit sa Amerika, sa Geneva, para sa electronics. Bakit? Ganun ang baka-advance ang electronics natin? Di ba? Mabuti pang Department of Agriculture nagre-research para sa bakuna. Di ba't trabaho dapat yan ng mga researchers ng mga ahensya ng DOST? Kaya ito napagbintahan na. Tawag ngayon, Department of Socialization and Travel. Maganda umaga, Pilipinas. 52 makalipas ang alas 5 na umaga. 6 na minuto na lamang bago mag-ACS sa umaga para ho sa mga suki natin sa Metro Manila at mga kalapit na lalawigan ng Rizal. Nandyan po yung St. Monique Ballet, the most prestigious project ngayon dyan po sa bayan ng Binangonan sa Rizal. Tingnan daw po ninyo yung kanilang latest model ng townhouse, yung Bianca. 2-story townhouse yan with balcony na may 2 hanggang 3 bedrooms. Pwede nyo ma-avail through Pag-ibig Financing at less than 20,000 pesos a month, 30 years to pay. Tawag na sa 0917-719-7908 para po sa karagdagang detalye. Ang pinagmamalaki nila luxurious living but affordable housing. Yung bang pagkagising ho ninyo, gusto nyo nga sumalubong sa inyo malamig na simoy ng hangin at magandang tanawin? Punta lang kayo sa balcony, At sangkaterba po ang mga amenities na nakapaligid po dyan po sa St. Monique Ballet. The most prestigious project dyan po sa Binangonan, Rizal. At kung ngayon pa ho kayo bibili, may chance po kayo manalo ng brand new Honda Click. Kaya ano pang iniintay ho ninyo? Tawag na! Magandang umaga po naman sa magsisimula ng mag-jogging na si Dr. Jessica D. Huwag daw natin kalimutan pagka tayo lalabas, magbaon ng sun protection formula ng ating mga mata. Magsuot daw tayo ng photochromic lenses para maproteksyonan ang ating mga mata ngayong pong mainit na panahon. Mga hatchling ng pawika na napadpad sa shoreline ng Sarangani na rescue ng Bantay Dagat Volunteers. Detalye na balita mula kay Bal Gonzalez sa Rich by Bal. Umabot sa 83 mga hatchlings ng olive Ridley Sea Turtle. Ang ligtas na naibalik sa dagat sa mga baybayin ng Barangay Kaplalan, Glan, Sarangani Provincia. Ito ay naging posible dahil sa mabilis na pagtugon ng DENR Senro Glan sa mga dedicated na mga bantay dagat volunteers. Ayon sa DENR, nagtulungan ang komunidad mula sa mga environmental officer hanggang sa mga staff ng isang resort at maritime police upang matiyak ang ligtas na pag-release ng mga hatchlings. Katabay nito ay sinagawa rin ng isang on-site information drive upang taasan ang kamalayan ng mamamayan sa konserbasyon ng mga pawikan tulad ng olive ridley na itinuturing na mga endangered species
na protektado ng batas sa ating bansa. Sabi ng DENR, ang mga pawikan ay mahalagang bahagi ng ecosystem ng dagat at kailangan protektahan upang mapanatili ang pagiging balanse ng kaligtasan. Ako si Val Gonzales, DJRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Val. Ay ano daw yung binabanggit kong photochromic lenses. Yun po yung proteksyon ng ating mga mata para magkaroon tayo ng ideal vision. Yan, ha? Kasi merong next time nga kausapin natin si Dr. Jessica D. Siya ay magpapaliwanag na meron din pong yung init ng araw, sikat ng init ng araw, nag-titrigger din ng panlalabo ng ating mga mata. Kaya hindi natin na-achieve ang ating ideal vision na 2020. Magandang umaga, Pilipinas! Department ng mga personnel na walang hiya. Yan daw pumining ng DPWH. Dami niyang gumagaya. Sabi ko lang, Department of Socialization and Travel. Kinontra ng Philippine Chamber of Telecommunication Operators o PCTO ang panukala ng National Telecommunications Commission na gawing face-to-face ang SIM registration. Ayon kay PCTO Vice President Roy Ibay, pababagalin lamang ng NTC ang proseso ng SIM registration kung i-require nito ang face-to-face appearance para sa ID validation. Mungkahin ni Ibay, mas mainam na magkaroon na lamang ng face-to-face o F2F SIM registration kung mayroong technical problem sa pagre-register online. Anya maaaring magtayo ng hub sa mga piling lugar para i-accommodate ang mga individual na hindi makapagparehistro sakaling down ang kanilang online registration portal. Iginit ni Ibay, magiging mahirap ang transition ng SIM registration sa face-to-face procedure dahil kakailanganin ng financial at logistic support. Whatever it takes, kinakailangan na ho talaga ngayon na marehistro ng maayos ang atin pong mga SIM. Magandang umaga, Pilipinas! Susunod na po ang ACS Balita Tandos por Dos. Kuya Angel po, si Angelo Palmon, sa gigiwan sa inyo na isang magandang umaga. Maraming salamat sa inyo walang sawang pagsubaybay, pakikinig at pagtitiwala. Magtanim ng kawayan para sa kalikasan at kabuhayan. Ang ating quote of the day ngayong araw nito ay mula po kay Anne Frank. Ang sabi niya, human greatness does not lie in wealth or power, but in character and goodness. Bagong balita, bagong impormasyon. Kasama si Kuyang Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! 5:59